God. Amen. Isang napakagandang umaga. Amen. Sa ating banal na Diyos. Amen. At magandang umaga rin po. Amen. Sa bawat isa na idinako ng banal na Espiritu sa umagang ito sa lugar na to. Amen. Isang malaking pagpapala ang muling nasilayan ng isang bagong umaga. Amen. Para masilayan yung biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Sa umagang ito, naanihan kong samahan niyo muna ako sa isang maikling panalangin. Amen. Hallelujah. Dakilang Ama, aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Dakilang Ama, kami po'y lumalapit muli sa inyo. Ang inyong abang lingkod, Ama. Wala po kami, Panginoong Diyos, na may pagmamalaki. Wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya naming basahin, kaya naming buklatin ang bawat pahina ng mga banal mong salita. Kaya naming basahin ang bawat talata ng mga banal mong salita. Ngunit ang magpaunawa at magtimo at magbigay ng buhay sa mga salitang ito, ikaw lamang ang makagagawa nito, Ama. Sa umagang ito, dalangin namin, Ama, na linisin mo po ang aming mga puso at ang aming mga isipan upang sa paglapit namin, sa pagdulog namin, sa pagbulay-bulay namin ng mga salita mo, maging karapat-dapat po kami, Ama, sa umagang ito. Maging karapat-dapat kaming humarap sa inyong harapan, Ama. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapakumbaba at muli humihingi ng paglilinis, humihingi ng kalakasan. Panginoon, wala po kaming aangkinin kahit isa man sa mga ito. Ang mga salitang maituturo sa umagang ito, maging rebuke nawa sa bawat isa sa amin, sa nakatayo sa likod ng pulpitong ito, at sa bawat isa na nakaupo sa kanilang mga upuan, Ama. Mangusap ka, Ama, at ikaw ang patuloy na magbigay ng buhay sa mga salitang ito. We came here empty-handed and we will leave this room full of blessings and grace from you, O Lord. Salamat po, Ama. Actually, hindi po empty-handed. Every day, you always bless us. Ang dalangin ko, Ama, you add up more into these blessings, O Lord. We came here with blessings, and when we leave this room, you will add up more blessings, O Lord. More wisdom from your word. Salamat po, Ama, at patuloy ka naming dinadakila, pinupuri at pinapasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Bago po tayo umupo, amen, nais kong samahan niyo ako sa pagbabasa ng isang talata lang sa Biblia. Amen. Isang talata lang po. Romans chapter 3, verse 3. Amen. Sabi niya, "For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect?" Praise God. Ang Diyos ang patuloy na magpala ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Maraming salamat sa Panginoon sa muling pagkakagamit. Amen. Sa isang pribilehiyong muli ang makatayo sa gawain. Amen. At magamit sa paghahatid ng isang exhortation. Amen. Gaya ng mga kapatid natin na gaya ng mga nabanggit ng mga kapatid natin kanina, kung kailan kami schedule, dun din naman dumadami yung responsibilidad na maaring umagaw ng oras mo para sa pagpe-prepare. And this yung itong pagkakataon ito, this was one of the most struggling time sa akin dahil na yung pagpe-prepare ko kasi dati dahil ako lang mag-isa, ang meditation, pagka nagpunta ka sa kwarto, ikaw lang mag-isa at nagagawa mo na agad yung dapat mong gawin. Pero yung time na to, sabi ko nga, masaya na napakahirap, sabi ko, dahil it's hard to balance, lalong-lalo na kapag nagkukulit na yung maliit ko. Sabi ko,
para kang nakikipag-wrestling. Uubusin talaga yung lakas mo para yung parang pagod ka na, mapapagod ka talaga. And then, pagdating na ng time na magme-meditate ka, parang ubus na yung lakas mo para sa, amen. No, kaya nga, naalala ko nga yung binanggit ng ating kapatid ni si Pablo na sabi niya kung binata ka, sabi niya, manatili kang binata kung kakayanin mo. Pero kung hindi, sabi niya, para maiwasan mo yung magkasala, mag-asawa ka, sabi niya. So, nare-realize ko, ganun pala, yung pala yung binigkas, yung pala yung advice ng ating kapatid. No? Pero hindi ko sinasabi na kung meron kayong pagkakataon, hindi. They bring so much joy, sabi ko nga, in your life. Ngayon, lalo na magiging dalawa sila. So, double the joy, double the... kaya lang, talagang mahirap. So, mahirap, pero ganun talaga ang buhay. And we learn something from it day by day. We learn something from it day by day. Sabi ko nga, nare-recall ko nga yung sinabi ng ating kapatid na if nothing condemns our heart, sabi niya, then we have the confidence of God. No? Alam ng Diyos yung mga pagsisikap natin. Alam ng Diyos yung mga struggle natin. And by His grace, nagiging sufficient ang ating Panginoong Jesus dahil sa mga pagkakataong ito. Kaya lalo tayong dapat na tumawag sa Kanya. May mga struggle tayo na kinakaharap. Amen. Meron tayong mga struggles na minimit o na meron tayong idinadalangin sa Diyos. Amen. Nung minsan nga, nanonood kami, meron akong pinapanood. Dahil nga, it's the time of... parang ito na naman yung oras para i-rekindle ko yung kasi meron na namang isang bagong buhay sa sinapupunan ng mahal kong asawa. So kung paano nabuo yun, billions and billions of life are fighting just to get it just to be fertilized. So dapat tayo sa ating Panginoon sa ating buhay espiritual, we have to fight for it. We have to fight for it. Kaya lang, isa lang talaga out of those billions of sperm cells, isa lang talaga yung nagiging na-fertilize, no? Nagiging embryo, nagkakaroon ng buhay. Amen. So, praise God. No? We have to fight for it. No? In that sense, kahit sa spiritual na pamumuhay, dapat kailangan we have to fight for it. And Lord, give me the courage. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ko ng courage. Maraming hadlang. Lalo na ngayon sa umaga ito. Napakaraming hadlang ni Satanas. Kagabi nga, sabi ko, okay naman ako Bakit biglang ganito yung boses ko? Sabi ko, biglang all of a sudden, unti-unting nawawala. Panginoon, wag mong pahintulutan na may bagay na ganito na mangyari. Sabi ko, dahil alam kong maraming paraan si Satanas para hadlangan, amen, ang paghahatid ng biyaya mo, ang mensahe mo. Pero ang Panginoong Diyos, sabi ko, Panginoon, mabiyaya ka, huwag mong hayaan na may mangyaring ganitong bagay. Kaya salamat sa Panginoon, bagamat meron pang kaunti, but in the name of Jesus, amen, everything is going to be great, everything is going to be fine. Sabi niya sa text, for what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Alam natin ang sagot. Amen. It will not. No? It will not affect the faith of God. No? Minsan napakahirap lang, lalo na kapag ang mga ganitong bagay is true to life. Mga bagay na nararanasan natin mismo sa sarili natin. But it's how we deal with God. Sabi nga, kaya nga yung nabanggit ko kanina, we have to fight for it. We learn lessons every day. No? Nalalaman natin yung biyaya ng Diyos araw-araw. Amen. And we have to stick to the Word of God. We have to stick to the Word. We have to, no matter what happens, we have to stick to the Word of God. Kapag nalaman natin ang katotohanan, then we have to stick to it. Kahit ano pang gawin sa'yo, amen. Dahil alam mo yung katotohanan, you will not be shaken.
ang struggle na lang is how God can help us share this wisdom, this blessing. One time sa office, meron akong isang meron akong ka-office mate na meron siyang pinipilit na isang bagay. Hindi ganito 'yan, sabi niya. Ganito 'yan, hindi mangyayari 'yan kasi ganito yung ano niya, sabi niya. Dahil alam ko at dahil sa field ako ng IT, alam ko kung paano gumagalaw yung bagay na ganun. Sabi ko, hindi kahit ipilit mo yan, mali yan, sabi ko. Hindi yan gagana kasi ganito ang principle niyan. Ganito ang mangyayari, kaya ito ang magiging end result niyan. And nung makita niya, na-realize niya, oh nga, tama ka nga dun sa sinabi mo. No? So if we know that we stand in the truth, all we need is just stay firm. Stand firm, no? Stand firm. Yun lang naman ang ini-expect ng Diyos sa atin. Kaya lang talagang it's napakahirap po. Amen. Walang sinabi ang Panginoong Hesukristo na it's going to be a bed of roses, sabi niya. When you kapag pinaniwalaan mo ang turo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi naman kaagad-agad magiging bed of roses, sabi niya. Kailangan may mga struggles ka rin na kinakaharap. Ngunit ang reward nito, it's in the end, sabi niya. Yung at the end of the competition, yung parang at the end of the battle, wala namang isang manlalaro na pagsabak niya pa lang, tinanggap niya na kaagad yung reward niya. Amen. Ang reward, ibinibigay yan at the end of the competition. No? Doon ibinibigay yan. Praise God. And kaya nga nabanggit din ng ating kapatid yan na we fight. No? Just always fight a good fight. No? Always fight a good fight. Because unbelief doesn't hinder God. No? May programa ang Diyos. May plano ang Diyos. No? May plano ang Diyos. So, katulad nung time ni Noah. Amen. Nung time ni Noah, ibinigay ang warning ng Diyos. Amen. God gave His warning. Sabi ng Panginoon kay Noah, mag-build ka ng arka, sabi niya. Dahil ipadadala niya yung baha. No? Kung may maniniwala, amen, maliligtas. Ngunit kung hindi, sila'y mapapahamak, amen. May judgment na dadating. Amen. That same word from God became the judgment, no, to those people who did not believe. No? This same word na we hear, if we did not heed, it's the same judgment that will inflict to us. It's the same judgment na mangyayari sa atin kung hindi tayo maniniwala. That's the plan. That's the program of God. No? So if you have unbelief, it will not hinder God on His plans, on His program. No? But as believers, no, huwag na nating sayangin ang ating mga oras. Amen. Amen. Unbelief, sabi nga ng ating kapatid, unbelief started way back, no? It's an old thing. It started way back in the Garden of Eden, no? And it started in a small twist of one word. Dinagdagan lang nga ng not, eh. Not. Thou shall not surely die. The not. Yun lang ang idinagdag. Tingnan mo yung, sabi ng kapatid, tingnan mo yung nangyari sa buong sanlibutan, no? No? Everything is under chaos, but there was someone sent. There is someone sent na that can restore everything back, no, to the original plan of God. Yeah. So, amen. This is the same word na ibinigay ng Diyos sa atin para makalapit tayo sa Kanya. No? This is the same word na ibinigay ng Diyos para bumalik tayo dun sa original the original plan of God. So we hear
we hear much today about, sabi niya, God is also a good judge, sabi niya. He exercised good judgment. In order to be good, He has to bring judgment, sabi niya. So this word that we hear, it will be the same word that will judge us. So kung judge us not in the dun sa white throne judgment. Kasi dito pa lang, if we heed the word of God, it's judging us already, and it will make us worthy in God's presence. Kaya that will make us qualified dun sa pag-agaw. Amen. He's also a good, but He's also a God of judgment, sabi niya. In order to be good, He has to bring judgment. To keep His law, there must be penalty to the law. Or law is non-effected. So kung walang penalty, sabi niya, walang kabuluhan, no? Walang kabuluhan yung batas, sabi niya. Katulad ng ibinigay na example ng ating kapatid, no? Kahit gaano kapatpatin yung isang pulis, sabi niya, kahit itulak mo siya, matutumba, no? Dahil sa sobrang kapayatan niya. Pero dahil dun sa kapangyarihan, no, yung authority na nandun sa taong yon, no, sinusunod mo, no? Otherwise, kapag hindi mo sinunod yung authority ng taong yon, you will face the penalty of judgment. And God is a good judge, no? In order to exercise His being good judge, He needs to give a good judgment to the people, sabi niya. Amen. So, anong effect ng merong signal diyan kung kahit sino pwedeng dumaan kahit red na? There will be chaos. No? There will be chaos. So, pinapatunayan lang ng Diyos na He's a good judge. No? He's a good judge. And in everything that happens here, no, everything that happens in our life, we will be held responsible to it. No? We must stay right in the Word. Kasi, katulad ng lagi nating naririnig, heavens and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. Stay right with the Word. Ang mahirap lang kasi, because we were educated dun sa kung ano yung namana natin or kung ano yung natutunan natin sa school. Minsan yun yung nagiging catalyst. Yun yung nagiging hindrance minsan na kasi yun yung natutunan ko eh, kaya yun yung I will stand firm to that, no? But no one should based his faith dun sa natutunan niya sa school or dun sa natutunan niya sa magulang niya o dun sa natutunan niya sa kaibigan niya o so kung ano natutunan din niya minsan sa personal experience niya. Faith should always be based on the Word of God, no? Because the Word of God will never pass away. This is the absolute thing, no? This is the absolute. And the unbelief, sabi ng prophet, unbelief doesn't destroy God. It will not destroy God. It will just destroy the person who do not believe. Praise God. Praise the Lord. Habang minumuni ko yung mga salitang ito, kasi kahit ako on my own personal experience, nagkakaroon ako ng mga alam nyo, pagka nag-start ka ng mag-prepare, may mababasa ka na, may mga nababasa kang mga articles na lalo na tungkol sa prophet. There are people who will persuade you na the prophet is not true. Lalo na yung kapag ka nagpunta ka dun sa Believe the Sign,
Sasabihin mo kasi, tignan ko nga, hindi naman nila ako masashaken eh. Sasabihin mo ganun sa, sa sarili mo. Kasi I know whom I believe. And I know who was sent, sabi ko. I know whom I believe, kahit nabasahin, kahit ilatag ko pa tong mga to. Kahit ilatag pa tong mga to para i-persuade ako kung ano yung natutunan ko at kung ano yung ipinahayag sa akin. No one can persuade me from going off track dun sa natutunan na natin. And then, pagka nag-explain na sila, pagka in-explain na nila yung tungkol dun sa mga inconsistencies ng mga, sabi niya, inconsistencies ng prophet, sabi niya. Kung wala kang matibay na pundasyon, talagang masashaken ka and unbelief will enter you. No? Sabi ko, these are not fruitful resources. These are not, this will not help a Christian. Actually, it will help a Christian, true Christian, to be more firm and strong in his faith. Kasi malalaman niya where he stands. No? But if someone who has no firm foundation, malalaman mo nga na. No? But those unbelief, it will not destroy God. No? It will not destroy the program of God. It will just destroy the person who has unbelief towards the Word of God. Sabi niya, para daw itong mga nung minsan, sabi ng prophet, nung minsan merong mga uwak, sabi niya. May mga sparrow, sabi niya. Sparrow, sabi niya. Ano ba sa Tagalog yung sparrow? Mga bato. Uwak ba siya? Yung mga sparrow, sabi niya, ang dami daw namatay na mga sparrow. Sabi niya, ang daming namatay dun sa nagkalat sila sa kalsada, sabi niya, namatay sila. Ang dami. Sa sobrang dami, natanong niya ngayon yung isa sa mga tao doon, anong nangyari? Bakit namatay sila? Pinoison niyo ba sila? Sabi niya ganun. No, we did not poison them, sabi niya. But during the storm, sabi niya, lahat sila nagpunta doon sa imbis na gawin nilang guide yung ilaw para makapag-shelter sila, para makapagtago sila sa shelter at maging safe sila, ang ginawa nila, they destroyed the light, sabi niya. Ngayon, there was a total darkness. And because of the darkness, kung saan sila bumabangga, na binangga-bangga nila yung ulo nila, nangamatay sila. And this is what happened to hindi na-realize ng ibang mga tao na ganito ang nangyayari sa kanila, no? Because of their unbelief, the only light that should guide them, which is the Word of God, is the same light na dinestroy nila. Kaya they've lost track of, yun yung ikinamatay nila. No? Yun yung ikinamatay nila. Sabi niya, when the wind was whirling and the trees were twisting, sabi niya ganun. Hindi alam ng mga uwak ng mga sparrow kung saan sila pupunta dahil there was already darkness. Dahil yung nag-iisang light na nandoon para maggabay sa kanila, to guide them, para makapunta sila sa safe haven, sa safe place, sinira nila. No? They've destroyed it. And how many of us have seen or napunta dun sa mga ganong sitwasyon? And there's only one thing that God wants us to do. Go back to His Word and stay firm. No? Stay firm. Sabi niya, natatandaan ko dun sabi niya, after this, after experiencing being born again, you will never be the same again. You will never be the same again. And you will not do the same things that you were doing before, sabi niya, because you're not the same anymore. Praise God. Sabi niya, unbelievers, instead of trying to take the beacon of light, trying to take that beacon and go to the safety with it through Christ, sabi niya, they beat their brains out, die in sin,
and disgrace trying to beat the light out when it didn't when it be totally impossible. There can't be enough infidels rise. Praise God. So Jesus is the light of the world. Siya lang dapat talaga yung siya lang dapat talaga ang ating puntahan, no? He is the only door. No other door, no other door given, no? For a man to be saved than Jesus Christ. No? Even Mary, no? Even Mary, or kahit sino pa yung sinasabi nilang saint na ganito, saint na ganyan. No. No one else is qualified, no, to be the light that could guide us than Jesus Christ. No? Dahil siya lang ang ibinigay ng Ama, no, para sa ikaliligtas ng tao. Amen. Praise God. So sabi niya ganun, one time I realized this, sabi ko, habang nagmamaneho ako, minsan sa isang pagkakataon, habang nagmamaneho ako, habang nagpa-park ako, dahil unti-unti na akong nagiging accustomed dun sa pagmamaneho, minsan hindi ko na tinitignan yung front mirror ko, yung side mirror ko, basta atras na lang ako, abante, ganun. Tapos mararamdaman ko na lang, makakaramdam ako ng jolt dun sa likod, yung tire ko pala, umano na dun sa pavement nung, sabi ko, dun sa gutter. No? Sabi ko, Panginoon, minsan yung overconfidence nagiging hindrance para maging, maging defensive driver, yung maging maingat na driver. Kapag ka nalaman mo na, minsan pagka marami ka nang natutunan, marami ka nang nalaman, minsan nagiging overconfident ka dun sa natutunan mo, which is hindi pala. Dapat you always have to be on your foot, yung alert ka lagi, no? Alert ka lagi. Nararamdaman mo na lang kasi, marirealize mo na lang, ipaparamdam na lang, marirealize mo na lang na nagkamali ka. At minsan, dun sa pagkakamaling yun, kapag ka grabe, hindi mahirap nang ibalik. Sabi ko nga, iniingatan ko itong sasakyan na to, 4 na taon pa itong bubunuin. Sabi ko, kung hindi ako mag-iingat, kapag hindi ko iingatan ito, hindi ako magiging alert, sayang yung pinagpaguran. Sa buhay na spiritual, kailangang ingatan. Kasi kung hindi iingatan, sayang yung paghihirap, sayang yung pagod. Praise God. Kung yung sasakyan nga, nangihinayang tayo, yung buhay na walang hanggan pa na ibinigay ng Diyos sa atin, dapat mas lalong pag-ingatan. Sabi ko nga, yung minsan na pagkakataon na hindi ka naging alert, na hindi ka nagkaroon ng, yung presence of mind ba na sinasabi, maaring malaking damage na yung idudulot sa iyo nito. Amen. Kaya, minsan sa pagmamaneho, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ibinibigay niya yung kaisipan sa akin na pumwesto ka dito ka pumwesto kasi pwede kang maipit dyan kapag may truck. Kahit walang truck, hindi na ako pumupwesto dun sa gitna kasi maaring nga akong maipit, maaari akong masandwich. So, pumupunta ako dun sa, pagkapapasok na ako sa roundabout, ang ginagawa ko, pumupunta ako dun sa outer lane, o kaya tinitingnan kong mabuti kung talagang walang truck na dahil ayoko ngang maipit. No? Ina-anticipate mo na kaagad, may mga possible anticipation ka dun sa maaring mangyari. No? You, in your own, parang gumagawa ka rin ng paraan, siyempre, dumadalangin ka sa Diyos, pero gumagawa ka rin ng paraan para ma-anticipate mo na walang mangyaring hindi maganda habang nagmamaneho ka. No? Sa buhay ng Kristiyano, sabi ko nga, dapat lagi rin tayo may mga possible, may mga anticipation din tayo. And we can only be successful kapag laging kasama ang Diyos sa plano natin. Lagi natin kinukonsulta yung tagapagbigay ng tamang advice. No? No one can give us the best advice but God. Amen. Sabi nga, yung unbelief kasi minsan it roots from kung ano yung
ano talaga yung nananalaytay sa dugo mo, sabi niya. Like si Cain. Hindi, sabi nga nung mga napag-sharingan natin, hindi imposible na binigyan siya ng advice o ng pangangaral na ni Adan na ang maging alay nila ay yung hayop na pinatulo ang dugo. No? Yun yung dapat ang maging alay nila dahil yun ang pangtakip ng kasalanan at dun lang magiging kalugod-lugod sa Diyos ang nag-aalay. Amen. Dahil tinatakpan nito yung kasalanan na dahil nadungisan ang tao. Amen. Pero bago pa kasi siya isinilang, nandun na sa dugo niya nananalaytay yung unbelief, no? Because he was not the son of Adam, no? He was the son of the serpent. And because of that, no, he stood firm dun sa sinabi, dun sa kung ano talaga yung nasa sa kanya. Amen. This is so amazing na tinignan ko, ano ba yung nasa DNA? Kasi nasa DNA ng tao kung ano yung magiging itsura niya, paglabas niya, kung ano yung magiging function ng lungs niya, kung ano na yung mga magiging possible na chronic diseases niya. Kasi andun lahat naka-record sa DNA ng tao kung ano yung namana niya sa magulang niya. No, kung ano yung mga namana niya sa magulang niya. So halimbawa, ang tao matangkad, no? Ang ama niya, ang nanay at tatay niya matangkad. So yung anak magiging matangkad din to. Kahit pa kung ang nanay at tatay niya ay mga maliliit, magiging maliliit din ang mga ito, no? Yun ang lalabas kasi yun yung nasa DNA niya, no? Kahit ubusin mo pa yung cherry fair sa buong mundo, ipainom mo sa anak mo para tumangkad o yung mga growy, sinasabi nila. Hindi to tatangkad kasi saan siya kukuha saan niya mamamana yung pagiging matangkad kung wala naman talaga sa genes niya, sa DNA niya, yung pagiging matangkad, no? Praise God. Magtataka ka nga minsan, may isang bata, hindi naman kumakain ng malakas, pero ang bilis tumangkad kasi yun yung pag nakita nyo kung paano gumalaw yung mga cells sa loob, walang tigil yan sa kakagalaw, no? Kasi yun yung tapos may mga record yan, no? Meron silang record na para silang mga typewriter. Yung typewriter na yun naka-program. Yung mga cells na yun naka-program kung paano sila gagalaw. Imagine mo yun, how amazing God is, no? Paano ipinapakita ng Diyos yung kanyang wisdom from a very tiny cell. Parang may mga papel na lumalabas tapos nagtatype, tapos yung papel na yun lalabas, pupunta sa isang cell, yun naman ang ipoprocess ng isa. Tapos bigla na lang may magpo-produce ito ng hemoglobin, magpo-produce ito ng ano. Yun na kasi yung naka-input sa DNA niya. So kung ang isang Kristiyano ay may DNA ng Diyos, yung DNA ng Diyos, yun yung imamanifest niya kahit anong gawin niya, no? Sabi nga ng ating kapatid, nakaprogram na kasi yun eh. Kaya pagka may ipinakita sa kanya na isang bagay na hindi kalooban ng Diyos, praise God, yung DNA nagre-react na kaagad, no? Meron siyang mga antibodies na pinapatay kaagad, no? Sabi nga, meron nga akong napanood kasi dahil si Sister Wife sa medical field, hindi maiwasan din minsan na pinapanood ko yung mga video tungkol sa kung paano nakakasakit yung tao, paano pumapasok yung virus sa tao. Pagka pumasok ito, may mga susi, parang mga susi daw ito na mag-i-interlock sa mga cells din natin. Kapag ito sumakto dun sa cells natin, papasok ito, sabi niya, at ang gagawin niya, pupunta siya sa isang cell, magpuproduce siya pagka napasok niya isang cell, magpuproduce siya ng maraming katulad niya dun sa isang cell na yon, tapos lalabas sila, sira na yung cell na yon, papasok na naman sila dun sa other cells. Pagkapasok nila, sisirain uli nila yon, magpuproduce sila ng marami, sisirain uli nila,
Tapos gano'n na magkakasakit yung tao. Kaya kung hindi malakas yung immune system mo, magkakasakit ka, magkakaroon ka ng karamdaman. Amen. Kaya kung hindi, sabi nga, kung hindi matibay yung faith mo, amen, you will be shaken. Amen. Kung wala kang maraming antibodies, you will be shaken. And then, sabi nga, paglabas, end result, pagkapakita dun sa tao, meron siyang sakit. No? Nagkaroon na siya ng sakit. No? And it all started from a very, 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 very tiny virus. No? Imagine, sa isang tao, sa isang mananampalataya, ganun din eh. Hindi naman kailangang isang malaking kasalanan para magkaroon ng ma-derail yung isang mananampalataya, no? Sometimes it's just a very, very small idea. Sometimes it's just a very, very small isang maliit lang na kaisipan. Pag hinayaan mong pumasok, no? Yung maliit na kaisipan na yun, sisirain niya kung ano yung meron ka at magre-reproduce ito ng marami. Amen. At yung marami na yun pupunta uli sa iba't ibang mga cell. Magre-reproduce sila dun sa loob ng cell na yun, sisirain yung cell na yun, and then paglabas nila, ganun nila, and then all of a sudden, the state of that believer is worse than it was before. No? Praise God. No? Sabi nga, we have to be, sabi ng prophet, we have to be warm. No? Kailangan lagi tayong mainit sa pananampalataya. Sabi ng Biblia, kailangan maging mainit tayo, hindi yung lukewarm, sabi niya. Nabanggit lang ng prophet, kaya gusto ko lang i-illustrate na kahit man sa akin, sabi ko, rebuke tong bagay na to. Sabi niya, hindi kailangan ipakita lang, sabi niya. Like this, sabi niya, merong fire, sabi niya ganun. You cannot warm, sabi niya, someone through a painted fire. No? Kung pinaint lang yung fire na yon, kung minanufacture mo lang ng sarili mo yung fire na yon, or kung picture lang na fire na ganito, hindi ka paiinitin ito, sabi niya. Kailangan yung totoo, yung genuine na fire. And that's what we need. No? That's what we need to be worthy. Sabi nga, yung genuine fire ang kailangan natin. The holy fire. So if your DNA is the DNA of God, your soul will long for God, sabi niya. So kung yung DNA natin, or kung yung spirit, kung talagang ang DNA ng Diyos, sabi nga, no, yung may tinawag ang kapatid natin dun sa Royal Seed of God, no? Merong royal. Praise God. Oh, divine. Amen. So praise God. So minsan sa ating pamumuhay, nagiging overconfident tayo. Sabi ko nga, minsan nagiging overconfident tayo at nakakaligtaan natin yung mga mahahalagang bagay, no? Na they slip past from us, na dapat hindi ganun. One time, sabi nga ng ating, nung minsan nasabi ng ating kapatid dito, na nabanggit na sa akin, si Brother Arvin, sabi niya, pumasok siya sa church na to, sabi niya, meron siyang hinahanap, kaya lang nakapatay yung ilaw. Sabi niya, pagkabukas ang ilaw na ganyan, wala kang nakikitang kahit na anumang dumi, sabi niya. Because there was light from God, sabi niya. But, when you turn off the light, sabi niya, tapos meron lang isang maliit na ilaw, sabi niya ganun, at flashlight nung ganun, inilawan mo yung surrounding, sabi niya, makikita mo, sobrang dami pala ng dumi na lumilipad, sabi niya. Hindi mo nakikita. Amen.
Hindi mo nakikita. Ganun ang nangyayari. Kapag ang isang Kristiyano minsan, kaya kailangan ng isang Kristiyano na dapat lagi siyang nasa sa ilaw ng salita ng Diyos, no? Nasa ilaw ng Diyos. Dahil sa light absorbs dirt, sabi nga, no? Alam niyo yung principle na yun, light absorbs dirt. Kahit science kayang patunayan yun. So kapag nasa ilaw tayo ng salita ng Diyos, no? Any kind of dirt will not manifest from us. Any form of sin will not manifest from us. Pero kapag nagkaroon na ng darkness, nagkaroon ng kadiliman, amen, and you shown a small beacon of light, yung maliit na ilaw, makikita mo sobrang dami ng dumi na lumilipad, no? Kaya kailangan hindi magkaroon ng pagkakataon ng kaaway, no? Praise God, hindi magkaroon, not any single unbelief will come from us. Alam niyo po, napakahirap sabi ko, lagi kong nababanggit ito at lagi ko ring ipinangungusap sa Panginoon. Panginoon, napakahirap po talagang mag-prepare, napakahirap pong minsan nga kahit nakaupo ka, pagka nakaupo ka na at nagbabasa ka na ng salita ng Diyos, nagbabasa ka na ng mga messages, natapos mo na pero wala pa rin, sabi ko, bakit kaya ganun, Lord? Yun po, kaya meron pa, magbasa pa kaya, kuha pa kaya ako ng iba, no? So mabiyaya ang Diyos, sabi ko, Lord, I'm not even worthy to be a preacher. Sabi ko, kung tutusin, I'm not a good preacher. Hindi ako marunong magsalita. Yun din ang weakness ko kahit na kapag may mga meeting, hindi ako marunong magsalita. Sabi ko, pero Lord, hindi akin ito. Tulungan mo po ako, Ama. Sabi ko, hindi ganun kahaba ang sharing, ang exhortation. Amen. So balit, ang panalangin ko sa Diyos ay naway ang salitang lumabas sa pulpitong ito ay magkaroon ng buhay sa puso ng bawat isa. Amen. Meron pa akong isang nais banggitin na sabi ng isang sabi niya, nakakaawa na lang ako, parang very, very striking na maaawa ka dun sa tao kasi they are misusing the Word of God. They are misusing it pero hindi nila nalalaman. Sabi niya ganun. Pagbukas ko kasi ng Facebook, sabi ganun ng isang kababata namin. Hindi ako makatulog. Siguro mga 2:00 na ng madaling araw yun sa Pilipinas. Hindi ako makatulog, sabi niya ganun. Tapos may nag-comment, uminom ka ng gatas, uminom ka ng ganito. Sabi niya ganun. Tapos may isa nagsabi, ang pinaka-best advice, sabi niya, magdasal ka, sabi niya ganun. Makakatulog ka, sabi niya ganun. Sabi ko, ginagawa nilang pampatulog yung pagdadasal. Pero alam nyo, kapag ang pananampalataya mo hindi matibay o kapag ang desire mo ay yung hindi malalim ang desire mo sa Diyos, amen, pampatulog nga kahit ang pagbabasa ng salita ng Diyos, no? Pampatulog nga yun. Kahit ang panalangin, maaari kang makatulog, amen. Pero if your desire, no, you have a strong desire, no, with God, this will be your means of communication para lalong patibayin ang pananampalataya mo. Amen. We cannot be excused to that. Maaari tayong hindi maging excuse doon. And at some point in our life, maaring naranasan natin yun. O maaring nararanasan natin. Amen. Praise God. So, it's not too late. Amen. Nais ko lang muling banggitin. Amen. Na unbelief doesn't destroy God. It destroy the person who has unbelief. So kapag patuloy na gagawin ng tao ang mga bagay na ito, amen, there will come a point that the judgment of God will be exercised.
So, doon lang po tayo dinala ng salita ng Diyos. Amen. Nais ko pong tumayo po tayong lahat. Amen. Dakilang Ama, aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa muling pagkakataong ito, Ama, na ibinigay mo sa amin. Humihingi kami, Panginoong Diyos, ng muli, ng kalakasan sa aming pagpapatuloy ng gawaing ito. Ikaw ang patuloy na magbigay ng protection sa amin, sa aming pag-aawitan, na walang anumang bagay ang maaring makagambala sa amin, sa aming pagpupuri sa inyo. Ingatan mo ang bawat sulok ng lugar na ito, Ama, upang wala kaming magambala, walang anumang paraan ng kaaway upang kami po ay maistorbo, Panginoong Diyos. At dalangin ko po, Ama, na sa pagdako namin mamaya, sa pagdako namin sa pag-aawitan, gawin mo pong buhay ang bawat titik ng mga awit na ito sa aming mga puso. At lalong higit sa lahat, Ama, gawin mong buhay ang mga salitang maririnig namin mamaya sa mga mensaheng ihahatid. Panginoon, alam mo po, Lord, we cannot hide from you. You know everything from us, O Lord. You know us so well. You know our life. And our prayer, O Lord, ang tanging dalangin namin, Ama, help us in all our struggles, O Lord. Help us, O Lord, to stay firm in your word. Hallelujah. Upang maging pleasing kami, Ama, sa inyong harapan. Every time we come to you, O Lord, through prayer, or every time we come to you, O Lord, in our supplication, O Lord. Salamat po, Ama, at gawin mo pong mga buhay ang mga salita mong ito sa aming mga buhay. Let your light so shine upon us, O Lord, so that that light will shine among men, O Lord. Sabi mo nga sa iyong mga salita na tulungan mo kaming maging mga ilaw at asin ng sanlibutan ito, Panginoon. Hindi lamang sa sanlibutan, Ama, lalong-lalo na, Ama, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoong Diyos. Help us, O Lord. We ask this, O Lord, through your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat. Ibinabalik ko na sa